chapter 9, verses 1 hanggang 13. At ganito po ang sinasabi. Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at si Elias nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol." Sa iba, tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na pinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang kagubiling ito, ngunit sila-sila yung nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming paghihirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias. At ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang ating Diyos. So, ang title po ng ating message sa umagang ito ay "The Cross First Before the Coming in Glory." Ang buwan po ng October ay hindi lamang Teachers Month or Pastors Month. Around the world, sa mga Protestant churches, it is also celebrated as Reformation Month. Because it was on October 31, 1517 nang ipako ni Martin Luther ang kanyang 95 thesis laban sa katuruan ng Roman Catholic Church ukol sa indulhensya. May kumuha po ang nangyari po doon ay nilagay niya yung kanyang paper. Ang intention lang niya ay to call for a debate over the weekend. Pero it seems na may nakabasa po ng kanyang paper. Kinuha yung paper doon sa pagkakapako sa Wittenberg church door at ang ginawa ay inilimbag ito. Kaya naging very controversial yung kanyang 95 thesis. This ignited the fires that began the Protestant Reformation. Figure of speech yung fires doon. The following year naman po, that was in 1517. The following year, naglabas siya ulit ng isa pang paper. Pero lesser known itong document na ito. In April 1518, dahil ang occasion nito ay pinatawag po naman siya ng order niya. Nung time na ito, monk pa si Martin Luther. Hindi pa siya tinatawag na erehe. Considered pa siya na pare. At saka, praile siya. Under the Augustinian order. At pinatawag siya ng order ni Augustine, ng kanyang mga brothers, para i-discuss sa kanila ang kanyang theological method. Ang pangalan ng paper na sinubmit niya ay
the Heidelberg Disputation. And at the heart of the document is what we call as the theology of the cross. At mahalagang matutunan ito, especially ng mga Christians in history. Because many of the teachings in the evangelical church stem from the theology of the cross, especially pagdating sa discipleship. Sabi po ni Jean Edward Faith sa kanyang article, Glory versus the Cross, itinuro ni Luther noong niloob ng Diyos na iligtas tayo, hindi niya sinunod ang daan ng kalwalhatian. Hindi siya naparito bilang isang dakilang bayani o hari. Hindi siya pumarito para talunin ang kanyang mga kaaway at nagtatag ng isang makapangyarihang kaharian sa lupa. Sa halip, bumaba siya bilang isang sanggol na inihiga sa isang labangan ng hayop. Pumarito po siya, namuhay ng may pagtitiis at dalamhati na wala man lang lugar upang ihiga ang kanyang ulo. Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kahinaan at kahihiyan ng kamatayan sa krus. Ang mga sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng sarili nilang mga krus. Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus, at sumunod sa akin. Matthew 16:24. Last week po napag-aralan po natin what it means to follow after Christ. Sa Mark chapter 8 verses 27 to 38, natutunan natin what it means to follow after Christ. Number 1, it means knowing that Jesus is first and foremost the Christ. Tulad ng pinahayag ni Pedro. It means receiving God's plan for our redemption. Now, if Jesus is the Christ, kung siya ang Mesiyas, then we need to accept na may plano ang Diyos para sa ating katubusan. At kailangan natin tanggapin yon rather than kung ano yung sinasabi sa ating kultura. Hindi lang yon. Knowing Christ and receiving God's plan entails denying ourselves and taking up our cross. And so, katulad nga ng sinabi ng Panginoong Kristo, if any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Now, ang question dyan po ay, if we will deny ourselves and take up our cross, ano ngayon ang expectation? What should we expect if we follow Christ to the cross? Napag-aralan natin last week na patapatan ng hinihingi ng hari. No less. 50% na faithfulness is not faithfulness. 75% faithfulness is not faithfulness. 85% faithfulness is not faithfulness. 99% faithfulness is not faithfulness. Pag sinabing faithfulness, ang hinihingi ay 100%. Hari ang kausap natin. Hindi ka maaaring tumawad. It's all or nothing. And so as we study God's Word today, I would like us to see na mayroong implications ang pagsunod kay Kristo. Sabi natin last week, may halaga, may kapalit po ang pagsunod kay Kristo. Kaya nga mahalaga na maintindihan natin kung ano yung halagang yun. Sapagkat buhay ang binigay niya, kapalit para sa ating panibagong buhay. What does it mean? Ano yung implications of following Christ to the cross? Scriptures will tell us what it means to follow Christ to the cross and how it is now connected or related to glory. Brothers and sisters, friends, sa umagang ito, panalangin ko po na makapag-minister sa atin ng salita ng Diyos.
such that maintindihan po natin ang kagandahan ng discipleship or following after Christ. And in doing so, we would come to know our benevolent Creator and merciful Savior, and that we would respond to Him in proper worship to Christ, in the presence of God, under the authority of God, for the glory of our great God. And so what does it mean to follow Christ to the cross? Pagkatapos po ipahayag ni Jesucristo kung sino siya at ang panukala ng Diyos sa mga tinawag na sumunod po sa Kanya, sinabi po niya sa chapter 8, verse 38 ng Mark, "For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will also be ashamed of him when He comes in the glory of His Father with the holy angels." Bigla ko lang natandaan. Itong Mark 8:38 pala. Ito pala yung ginamit. Kung natandaan niyo yung video ni Oprah at saka yung batang nagpipreach at sigaw ng sigaw, ito yung verse ng batang yon. Pero na-miss nila yung point at pagkakataon para ipaliwanag yun. Ngayon dito sa Mark 8:38, dito pinahayag at pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo yung negative aspect ng kanyang pagbabalik. Ito po yung sasapitin ng mga tumatanggi sa kanya, yung mga napopuot sa kanya. Ito yung negative aspect ng kanyang kaharian. Ang positive aspect po ng kanyang kaharian ay makikita sa chapter 9, verse 1. And I invite everyone to open their Bibles as we read chapter 9. Mark chapter 9, verse 1. Ganito po ang sinasabi. "And Jesus was saying to them, Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power." May mga nagsasabi na ang tinutukoy daw po ni Jesus dito ay ang rapture. Sabi niya, "I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death." Yun daw. Because they will not taste death, rapture daw. Kaso po, sa rapture theology, ang paliwanag doon ay kapag bumaba ang Panginoon, hindi po siya aapak sa lupa. Yan yung sinasabi nilang rapture. Hindi siya aapak sa lupa, hindi siya uupo sa kanyang luklukan, hindi siya mamumuno, at hindi rin siya makikita ng karamihan sa mundong ito. So, because of this, hindi po tayo convinced na rapture ang tinutukoy niya dito. Sabi ni Jesus, "There are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power." Ang gusto ko pong focus natin ay doon sa there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God with power. It's all about seeing the kingdom of God with power. May ibig sabihin, may ipapakita ang Panginoon. May ipapakita siya sa kanila. Literally. And so, kailan daw nila makikita ang paghahari ng Diyos? Answer. Sabi sa Tagalog, Tagalogin natin kunin natin sa Tagalog Bible, hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita na naghahari ang Diyos. They will not taste death until they see the kingdom of God with power. Ibig sabihin, makikita nila ang paghahari ng Diyos ng may kapangyarihan bago sila mamatay. Bago mamatay. Ngayon, ang tanong, sino itong mga makakakita ng kapangyarihan o kaharian ng Diyos sa kapangyarihan bago sila mamatay? Sino itong mga tinutukoy niya? Sabi niya dito sa verse 1, "Some of those who are standing here." Sino itong mga some? Sino itong ilan sa inyo rito? Dito. Sabi niya.
Pag tinignan natin, pag sinilip natin ang verse 2, makikita po natin, tatlo sila. Si Peter, si James, at saka si John. Itong verse 1 ay hindi tumutukoy generally sa mga believers. Ang pinatutukuyan nito ay sina Peter, James, and John. Kaya nga, mapapansin natin, although part 2 ito nung pinapahayag ni Jesus sa chapter 8, mas kinonekta ko po itong verse 1 dito sa chapter 9. Basahin po natin ang verse 2. Sabi po ni Mark, 6 days later, Jesus took with him Peter, James, and John, and brought them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. Nagbagong anyo siya. Nangyari ito pagkalipas ng 6 na araw, pagkatapos niya sabihin yung sa verse 1. So, umakyat si Jesus sa mataas na bundok. Hindi sinabi kung anong pangalan ng bundok. Pero scholars would say, may mga guess sila, dahil mukhang malapit ito sa Caesarea Philippi, most probably sabi nila Mount Hermon. Pero dito, hindi na concern yun ni Mark. Hindi na niya sinabi kung anong bundok yun. Dito, nung umakyat sila sa bundok, isinama ni Jesucristo, sina Pedro, si Santiago, at si Juan. Sa Luke 9:28, which is a related verse and passage, sinadya itong lugar na ito ni Jesus for what purpose? Para manalangin. Interesting, no? Pinipili ni Jesus yung mga katulad ito. Kailangan niyang umakyat sa bundok para manalangin. Most probably para lumayo din sa mga tao. Pero another, pwede nating i-connecta ito doon sa pag-aaral natin ng kasaysayan ng kaligtasan. Matatandaan natin na kapag pinag-usapan ng kaharian, babalik tayo sa Genesis. Ang Garden of Eden ay nasa taas ng bundok at nais i-restore ng Panginoon ang kanyang kaharian dito sa lupa. Whenever we talk about the kingdom is always given the name as Zion, Mount Zion, na nasa bundok. Yun yung bayan ng Diyos. At nasa taas yun ng bundok. And here we see Jesus talking to His Father sa taas din ng bundok. Ngayon, nung umakyat sila sa bundok, at habang nandun sila, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. He became transfigured before their eyes. At ano pa ang nakita nila? Verses 3 to 8. And his garments became radiant and exceedingly white as no launder on earth can whiten them. Okay, itong description ni Mark. Sabi niya, walang katapat ang pagiging, yung kaputian ng kanyang kasuotan. Kahit sinong labandera ay hindi kayang paputiin o hindi man yung pagiging puti ng kanyang damit, it will, yung mga pampaputi natin dito, it will never come close sa kaputian ng kanyang kasuotan. At nagniningning pa. Verse 4, Elijah appeared to them along with Moses, and they were talking with Jesus. Peter said to Jesus, Rabbi, or teacher, or master, it is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles, sa ibang versions, 3 tents, 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Bakit daw niya sinabi yun? For he did not know what to answer, for they became terrified. Then a cloud formed overshadowing them, and a voice came out of the cloud, This is my beloved Son. Listen to him. All at once, they looked around and saw no one with them anymore, except Jesus alone. Itong verses na ito sa verses 3 to 8, ito po yung tinutukoy ni Jesus na the kingdom of God after it has come with power. He was talking about His transfiguration. He wanted to show them kung ano yung itsura ng kapag bumalik siya sa kanyang kaharian. Pinakita niya sa kanila, He gave them a glimpse of what the kingdom with power would look like. In the Old Testament po,
mababasa po natin na kapag bumababa ang Diyos sa Mount Sinai, nababalutan ng ulap yung bundok. 6 na araw po nababalutan ang bundok. Pagkatapos nun ipapatawag si Moises sa taas para dahil may ipapahayag ang Diyos. One time po, nang magkausap ang Panginoon at pinatawag niya si Moises sa taas, in one of those instances, nakiusap po si Moises sa Diyos na ipakita sa kanya ang kanyang kalwalhatian. Ganito po ang naging usapan nila ng Diyos. Moses said, I pray you, show me your glory. And he said, sabi ng Diyos, I myself will make all my goodness pass before you, and will proclaim the name of the Lord before you. And I will be gracious to whom I will be gracious, and will show compassion on whom I will show compassion. But he said, sabi ng Diyos, you cannot see my face, for no man can see me and live. And it will come about while my glory is passing by, habang dumadaan ang aking kalwalhatian, that I will put you in the cleft of the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will take my hand and you shall see my back, but my face shall not be seen. Sa mga tuwid, nung dumaan ang Diyos sa kanyang harapan, tinago siya ng Diyos sa isang uka sa bundok. At tinakpan ang kanyang mukha muna habang dumadaan. Pagkatapos dumaan ng Panginoon, nakita ni Moises ang likod ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na may likod ang Panginoon. Descriptions lang po ito para maintindihan natin na hindi pinakita ng Panginoon ang full-on glory niya. Hindi pinakita ng Diyos directly ang kanyang kalwalhatian kay Moises, yung buong liwanag at kapangyarihan niya. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. At nangyari nga pagkatapos nung bumaba naman si Moises, napansin ng mga tao na nagniningning o nagliliwanag yung kanyang mukha. Dito po sa ating passage naman, sa Mark 9, nasa bundok sila muli. Hindi ito Sinai. Dito Mount Sinai. Wala si Moises. Although nagpakita si Moises sa Panginoon. Pero 6 days after, ipahayag ni Pedro na si Jesus ay ang Kristo o ang Mesiyas. You are God's chosen or anointed King and Savior. 6 days after, which is the 7th day, nagpahayag ang Diyos ng may kalwalhatian sa bundok na ito. Bagamat hindi nakita ni Moises ang buong kalwalhatian ng Diyos, sapat na yun para magningning ang kanyang muka, tulad ng pagsasalamin ng buwan sa iliwanag ng araw. Pero dito sa Mark chapter 9, we're not talking about reflections. We're not talking about yung pagsasalamin ng buwan sa liwanag ng araw. Ang pinag-uusapan natin ay yung mismong kalwalhatian ng Diyos, si Kristo. Si Kristo po ang kalwalhatian ng Diyos. Siya yung liwanag. Siya yung sinag ng kalwalhatian ng Diyos. At nakita siya ng kanyang mga alagad at hindi sila namatay. Interesting. Sabi nga sa Hebrews 1:3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. And so nakita nila on the 7th day ang pagiging Diyos ni Hesukristo. Napatunayan nila na siya ang Kristo, napatunayan nila na siya ang kalwalhatian ng Diyos. And therefore, totoo ang sinabi ni Jesus. Makikita nga nila ang paghahari ng Diyos ng may buong kapangyarihan. Nakita nila ang kalwalhatian at hindi po sila namatay. Pagkatapos nila makita ang pagbabago ni Jesus, napakita rin sa kanila sino? Yung dalawa? Sino itong dalawang saksi? Si Elias or Elijah. At sino? Yung isa? Si Moises. At hindi lang nagpakita, nakikipag-usap pa kay Jesus.
Daming mga speculation dyan, daming tanong. Paano nila nakilala yan? Hindi ko alam. Hindi pinapaliwanag ng mga writers. Perhaps siguro may qualities pagdating sa resurrection na makikilala natin ang bawat isa. Kahit yung mga Old Testament saints, kahit hindi natin sila naabutan, makikilala natin sila. Pero nakilala sila ni na Pedro. And dito, nakita nila na nakikipag-usap kay Jesus. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Dito sa Mark 9, walang sinasabi kung ano ang pinag-uusapan. Pero sa Luke 9:30-31, ganito ang pagkakasalaysay. At narito, dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias, na napakitang may kalwalhatian at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. So yun pala yung pinag-uusapan nila. Si Moises at si Elias ay nandoon. They are prominent characters of the Old Testament who signify the hopes of God's covenant people for the kingdom, and they are talking about yung death ni Jesus Christ. Matatandaan natin sa Mark chapter 8 na ito yung inopose ni Pedro. Hindi niya matanggap na mamamatay si Jesus. Pero dito narinig nila ng mga apostol na ito ang pinag-uusapan, ang kamatayan ni Jesucristo. Itong si Elias at si Moises ay associated sa mountains sa Old Testament. Anong mountains? Si Moises, Mount Sinai. Si Elijah sa Mount Carmel. Both mountains. And both are prophets, and both enforced God's commandments upon Israel. Ano ngayon ang sinasabi dito? It's as if ang sinasabi dito, yung pinag-uusapan nila, parang ganito. Si Moises, kilala siya sa kautusan. Diba? Si Elijah, isa siya sa mga prophets. And so, when we talk about the law and the prophets, pag sinabing law and the prophets, collective term po ito for the Old Testament. And so, makikita natin, nakausap dito ni Jesucristo, yung prominent characters that signify yung buong Testament. At anong sinasabi, anong testimony ng dalawang characters na ito? Anong testimony ng Scriptures? Ang sinasabi nila, number 1, the law points to the death of the mediator. Kailangan may pumagitan. Kundi i-demand ng law yung kamatayan ng tao. Dinidemand ng law yung kamatayan ng tao sapagkat lahat nagkasala. And so, the law points to death. At kailangan may mamatay. Ano sinasabi ng prophets? Ang sinasabi ng prophets, magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. Siya ang mamamagitan, siya ang mamamatay. The law and the prophets both testify of Christ's death. Ano ngayon ang naging reaction ng tatlong alagad? Sabi sa Mark 9, verses 5 and 6, at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Rabbi, nakakatawa kasi nakita mo na kausap nung rabbi mo si Moises at si Elijah. Importante ang pinag-uusapan nila, tapos bigla mo na lang tatapikin. Rabbi, siguro mabuti na magtayo tayo ng tolda rito. No? Isa sa iyo, isa kay Moises, isa para kay Elijah. Nakakapagtaka. Sa atin, ang pagkakaintindi natin ng tolda, ang tolda ay para sa atin. Para meron tayong masisilungan overnight. Pero sa kanila hindi. Iba ang ibig sabihin nito. Sa iba, tabernakulo. Ano ngayon ang importance nito?
Old Testament po ito na illustration. Noong unang panahon kasi, inutusan ng Panginoon si Moises na magtayo ng tabernakulo o tolda. Yung malaking tolda kung saan doon inilagay ang Ark of the Covenant. Doon nilagay ang 10 utos. At kung saan sila pumunta, dala-dala nila yung tolda na yun. Sabi rin ng Panginoon, may isa pa siyang layunin para sa tolda. Sabi ng Diyos, kaya gusto kong gumawa ka ng tolda sapagkat doon ako tatahan sa gitna ng bayang Israel. And so, makakasama nila ang Diyos. Yun yung simbolo para sa kanila na may fellowship sila kasama ng Diyos. Kasama nila ang Diyos saan man sila pumunta. Yung tolda na yun. Dito sa Mark chapter 9, sinabi ni Pedro, Panginoon, tayo ng 3 tolda. Isa sa iyo, isa kay Elijah, at isa kay Moises. Pero kaya niya sinabi yun ay hindi dahil mayroon siyang pagtingin sa Old Testament. Natandaan lang niya, pero ang sinasabi dito sa atin ng passage, kaya niya sinabi yun ay dahil lubha siyang natakot. Tulad natin, pag natatakot tayo kung ano-ano ng mga pinagsasabi natin, pwede ka naman tumahimik lang. Pero siya hindi. Siya yung tipong pag natatakot kung ano-ano nang lumalabas sa bibig. At ganun na nga ang nangyari sa kanya. Ano nangyari? Makikita din natin dito na bagamat nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus at hindi siya namatay, notice anong tawag niya kay Jesus. Sabi pa niya, Panginoon. Hindi. Ang tawag lang niya ay Rabbi. Rabbi lang. Teacher lang. In Mark 8, sinabi niya na si Jesus ay Mesiyas. In Mark 9, nakita niya ang kalwalhatian ni Jesus. Lahat ng ito ay pagpapala. And yet, ang tingin pa rin niya kay Jesus ay teacher lang. Makita natin, sasabihin natin, parang ang hina ng mga apostol. No? Ang hina naman. Parang hindi pa sapat. Ganun eh. Yun yung panahon nila. Ano nangyari pagkatapos nito? Habang sinasabi ito ni Pedro, may bumaba na alapaap. Siguro parang since nasa taas ka ng bundok, natural. Nandun ang daanan ng mga ulap. So may bumaba na fog. At binalot sila. Napalutan sila ng alapaap. To the point na hindi nila makita ang Panginoon, si Elias at si Moises. At dahil dito sa makapal na ulap, may narinig sila. Ano yung narinig nila? May nagsalita, may tinig. Anong sinabi sa kanila? Ano yung narinig nila? This is my beloved Son. Listen to Him. Simple lang. Pinakilala ng tinig na ito kung sino ang anak. And at the same time, pinakilala niya rin kung sino siya. Ngayon, kung yan yung kanyang anak, sino yung nagsasalita? Sino? Ang Ama. Ang Ama. Di ba? Ang Ama. At anong sabi niya? Makinig kayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat si Jesus ang logos ng Diyos. Siyang salita ng Diyos. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang command dito ng Ama, makinig kayo sa Kanya.
Hanggang ngayon pa ba, paiiralin mo pa rin yung kultura nyo? Di ba, sinabi na niya sa inyo, pinahayag na niya kung sino siya. Sa Mark chapter 8. Dito sa Mark chapter 9, nakita nyo na. Narinig nyo ang tinig niya. Sa Mark 8. Mark 9, nakita nyo ng inyong mga mata ang kanyang kapangyarihan. Ayaw nyo pa rin makinig. Makinig kayo sa kanya. Bakit ganon? Ano ba yung... Bakit ganon na lang yung parang pinagagalitan ng Ama, pinagsasabihan ng Ama, yung mga apostol? Ganito kasi ang ibig sabihin ni Pedro doon sa tolda. Dahil Old Testament illustration yun, ang ibig lang sabihin ni Pedro, nandiyan na pala si Elias at saka si Moises. Ito na pala. At since ikaw nandiyan ka na rin, Panginoon, huwag na kayong umalis. Mukhang ito na yung kaharian. So, gagawa na kami ng tolda para maka-fellowship na namin ang Panginoon ngayon. Ngayon na. Magpakailanman. Yun yung point niya. Hindi mo na kailangang mamatay. Gagawa kami ng tolda para sa inyo, para maka-fellowship na namin kayo. Mukhang dala-dala mo na ang kapangyarihan, yung kapangyarihan ng kaharian. At since pinakita mo sa amin, ito ang response namin. Gawa tayo ng tolda, huwag na kayong umalis. Ito ng kaharian, iset up na yung kaharian. Yun na yun. Again. Ang tigas ng ulo ni Pedro. Sabi ni Jesus sa Mark 8, kailangang mamatay ng anak ng tao. Pero dito, iniiwasan niya ulit ang kamatayan ni Jesus. Kaya pinagsabihan sila ng Ama, makinig kayo sa Kanya. Kailangang makorek si Pedro. At this time, ang correction galing sa Ama. Galing na sa Ama. Ano nangyari pagkatapos magsalita ng tinig? Nawala agad sina Moises at si Elias. Bakit nawala? Sabi ni Mark, nawala sila agad, ang natira na lang ay si Jesus. This is Mark's way of telling us na isa lang ang katanggap-tanggap na tagapamagitan. Isa lang ang katanggap-tanggap sa Ama. Si Jesus lang. At tanging siya lang ang gaganap ng panukala ng Diyos sa ating katubusan. So who is Jesus Christ? Jesus is the Christ of God. He is the one acceptable mediator between God and man. Siya lamang ang tanging katanggap-tanggap na tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi si Moises, hindi si Elias. Jesus Christ is better than Moses, and He is better than Elijah. Jesus is the Christ of God. Punta po tayo sa verses 9 to 13. At ganito po ang sinasabi. As they were coming down from the mountain, He gave them orders not to relate to anyone what they had seen until the Son of Man rose from the dead. They seized upon that statement and then discussed with one another what rising from the dead meant. They asked him, saying, why is it that the scribes say that Elijah must come first? And he said to them, Elijah does first come and restore all things. And yet, how is it written of the Son of Man that he will suffer many things and be treated with contempt? But I say to you that Elijah has indeed come. And they did to him whatever they wished, just as it is written of him. So habang bumababa po sila sa bundok, muli silang pinagbawal ng Panginoon na ipagsabi ang kanilang nakita hanggat hindi raw muling nabubuhay ang anak ng tao. Why? Because Jesus was intent on dying on the cross.
Alam niya ang dahilan kung bakit siya bumaba. Hindi siya yung sinasabi ng iba na, tao lang yan. Kung tao lang siya, kung si Jesucristo ay tao lang, di sana ang reaction niya dito ay takot. Kung ako tatanungin niyo at malaman ko kung kailan ako mamamatay at kung ano ang pamamaraan ng aking kamatayan, siguro matatakot din ako. At dahil alam ko kung kailan ibig sabihin, imbis na mabubuhay pa ako dito sa lupa, nagsimula na ang pagbibilang ko ng mga araw ko sa aking kamatayan. Ganun na ang magiging mga araw ko. Bibilangin ko na. Iisipin ko na. So may anxiety na ako niyan. Pero si Jesus hindi. Alam niya ang dahilan kung bakit siya bumaba. Oo, tao siya. He is very God. He is very man. The Bible testifies of that. And He is intent on dying on the cross. Kaya nga niya sinabi sa kanila na huwag niyong ipagsasabi sapagkat kailangang matuloy yun. Kung ipagsasabi nila, anong ipagsasabi nila? Makapagliligtas ba yun? Kung hindi namatay si Jesucristo at nagbahagi sila ng mensahe, makapagliligtas ba yun? Hindi makapagliligtas yun. Ang nais ni Jesucristo na ipamahagi nila, na ipangaral nila, ay ang buong ebanghelyo. Na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli. Yun yung intent niya. Kaya nga niya pinagbawal na huwag nilang ipagsabi sa iba para matuloy itong kanyang kamatayan at muli siyang mabuhay. At nang sa ganon, ang mensahe na kanilang ipapamalita ay ang buong ebanghelyo. Why? At the end of the day, an incomplete gospel is no gospel at all. Uulitin ko po. An incomplete gospel is no gospel at all. Kung ang ating pinapangaral ay hindi ang kamatayan, ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, kung hindi natin ipapangaral ang kanyang pagbaba, ang kanyang buhay, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, walang silbi yung ating pinapangaral. Walang silbi ang ating pinapahayag. Walang kapangyarihan yun para magbago. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes. An incomplete gospel is no gospel at all. At anong naging response ng mga apostol? Nag-agree sila sa bilin ni Jesucristo. Bagamat hindi nila daw naiintindihan ang konsepto ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi nila maintindihan itong sinasabi niya tungkol sa muling pagkabuhay. It is true na baka isipin natin kaya nila hindi naiintindihan ang tungkol sa resurrection or muling pagkabuhay dahil baka iniisip natin, tinuro po kaya sa Old Testament ang resurrection? Yes, tinuro po ang resurrection sa Old Testament. Meron pong mga verses tulad ng Psalm 16, 10 to 11, tinuturo ang resurrection doon. For you will not abandon my soul to Sheol or to the dead, nor will you allow your Holy One to undergo decay. You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forever. Meron din sa Isaiah 26:19. Your dead will live. Their corpses will rise. You who lie in the dust, awake and shout for joy. For your dew is as the dew of the dawn, and the earth will give birth to the departed spirits. Meron din sa Daniel 12:2. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. So, maliwanag na tinuturo ang muling pagkabuhay sa Old Testament. Ang problema ng mga apostol ay hindi nila maiugnay itong katuroang ito doon sa kamatayan ni Jesucristo. Sabi ni Jesucristo sa Mark 8:31,
the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed. Mamamatay siya. And after 3 days, rise again. Ngayon dito sa passage natin sa Mark 9, imbes na tanongin nila si Jesus ukol sa general issue ng resurrection, tinanong nila siya ukol sa mas malawak na issue, yung kanyang kamatayan. Sabi nila, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias? Base po ito sa Malakay 4:5-6. Bakit kaya nila biniring up si Elias? Anong kinalaman ni Elias sa pagdating ni Jesucristo? Kasi nakita nila si Elias eh. Sinabi sa Malakay 4:5-6, na babalik si Elias. Ganito ang sinasabi, Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. Bago raw dumating ang kahatulan, bago raw dumating ang dakilang hukom, ang araw ng Panginoon, bababa daw muna o babalik si Elijah. And he will restore the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse. And totoo nga, bumaba nga si Elias, at hindi nga hinatulan ng Diyos ang sangkatauhan. Ano ibig sabihin nun? Na bumaba nga si Elias. Ang tinutukoy ni Jesucristo dito na Elias ay si John the Baptist. Nakita ng mga apostol si Elias, kaya nila biniring up etong si Elias kasi naalala nila yung prophecy tungkol sa kanya. At ngayon, tumugon si Jesus sa kanila, paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao ay hahamakin at magtitiis ng maraming paghihirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. So, pag in-interpret natin itong sinabi ni Jesus, ganito ang kanyang sinasabi. Dumating nga si Elias upang ipahayag ang pagdating ng Kristo. Matatandaan nyo si John the Baptist. Siya ang tinutukoy kong Elias. Dumating siya at pumanaw din. Ngayon, anong kinalaman nito sa akin? Tinatanong nyo ko. Hindi ako Mesiyas kung hindi ako mamamatay. Just as Elijah came before me, sabi niya, just as Elijah suffered and has died, according to the scriptures, so shall also I die in like manner. Dito natin makikita ang kahalagahan ng panukala ng Diyos para sa ating katubusan. Why is it necessary for Christ to die on the cross? Bakit ba importante ito? Why? For the King to come in glory and power, He must first suffer and die on the cross. For the King to come in glory and power, He must first suffer and die on the cross. Mga kapatid at kaibigan, walang muling pagkabuhay kung hindi muna siya mamamatay. Walang muling pagkabuhay kung hindi muna siya mamamatay. And this is God's plan to inaugurate the kingdom, and it is Christ's mission to accomplish. Kanina sa ating passage, tinig ng Ama na kahit tanggihan ng mga Hudyo at ipapatay ng Roma si Jesus, kinalulugdan pa rin niya ang kanyang anak. Uulitin ko po, kahit anong gawin ng mundo kay Jesus, kinalulugdan pa rin niya ang kanyang anak. Sabi niya, ito ang minamahal kong anak. At ganun din sa atin na nagmamahal kay Kristo. Tanggihan man tayo, ipapatay man tayo ng mundo, pahirapan man tayo at mamatay man alang-alang sa Ebanghelyo, ito ang iyong dapat napakatandaan bilang tagasunod ni Kristo. Dahil sa tiniis at ginawa ni Kristo, kinukop ka at minamahal ka ngayon ng Ama. Uulitin ko, dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa kanyang tiniis, sa kanyang buhay, hanggang sa kanyang kamatayan,
Ang pagpapala nito sa iyo ay kinupkup ka at ngayon ay minamahal ka ng Ama. Si Kristo ang naging tabernakulo at templo ng Diyos upang ipagkasundo tayo sa Diyos at sa atin manahan ang Diyos. Saan ka nakarinig na sa tao nananahan ang Diyos? Walang religion na magsasabi sa iyo ng ganyan. God dwells with man, physically later on, ngayon spiritually. Because of what Christ has done. Because we know that Jesus is the Christ of God, and for Him to come in glory and power, He must first suffer and die on the cross. What does it mean for us to follow Christ to the cross? Ito na ang ating conclusion. It means that just as we are expectant of the resurrection life, so we should be committed to suffering for Christ in this life. May connection po ang resurrection at saka suffering. Hindi pwedeng mag-aasam-asam ka lang ng resurrection, tapos pa-easy-easy ka lang sa buhay Kristiyano. Magkakakonekta po ang suffering at saka resurrection. It means that just as we are expectant of the resurrection life, so we should be committed to suffering for Christ in this life. Apply natin to. Unang-una. Ang pagiging tagasunod ni Kristo ay isang commitment. Ano ibig sabihin ng commitment? Pag ako nagbibigay po ng, wala na to sa notes ko, pag ako po ay nagbibigay ng counseling sa mga ikakasal, sinasabi ko po, ang marriage ay isang commitment. Pag sinabing commitment, hindi ka naghahanap ng way out. Bagkus, ang goal mo is for you to work it out. May forever. Pero yung forever na yun ay hindi parang nandyan lang sa kalangitan, tapos hihintayin mo lang na mangyari. Hindi siya ganun. You have to work it out. Hindi yung you're looking for a way out, hindi pa nga nagsisimula. Ngayon, anong ibig sabihin ng discipleship is a commitment? Ibig sabihin, nasusubok po ito. Katulad rin ng pag-aasawa, nasusubok din po yung commitment na yun. Discipleship is a commitment because nasusubok po ito. Hindi sa mga panahon na masaya, hindi sa mga panahon na madali, hindi sa mga panahon na payapa, kundi sa mga panahon ng paghihirap at pag-uusig. Doon po nasusubukan kung ikaw nga ay tagasunod ni Kristo. Madaling magsabi na ako ay kay Kristo pag payapa eh. No? Madaling sabihin na ikaw ay kay Kristo pag pinagpapala ka financially o physically. E paano kung walang-wala? Doon nasusubukan mo. Paano kung inuusig? Doon nasusubukan mo. Mahalaga kung kanino tayo nakikinig. Sabi nga ng Ama, makinig kayo sa Kanya. Sapagkat walang ibang magdadala sa atin sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay kung hindi si Jesucristo lang. Walang iba. Dahil sinasabi po natin, tulad ni Pedro, na si Jesus ang Mesiyas, nararapat lang na makinig tayo sa Kanya. Ganyan natin ipapakita na tayo ay mga tapat na tagasunod. Uulitin ko po, Christ is the Logos or the Word of God. Siya ang salita. And God has not only given us the Word made flesh for our redemption, He has also given us the Word
in written form for our illumination and edification. Para sa ating pagkaunawa at para rin sa ating kalakasan. God has given us the Word made flesh for our redemption, and He has given us the Word in written form for our strength, for our understanding and wisdom. Ito po ang salita ng Diyos. And to listen to God's Word is to obey God Himself. To listen is to obey. At dahil committed po tayo sa pagbabalik ni Jesucristo, tinatawag po tayong maging committed din sa pagtitiis alang-alang sa Kanya. Yan yung sinasabi ni Martin Luther tungkol sa theology of the cross. Ganyan din ang kanyang pananaw. Pangalawa, in a few weeks, isi-celebrate ng Pilipinas ang araw ng mga patay. Diba? Marami po sa atin, ang tingin sa kamatayan ay katapusan ng laban at pagsuko. Lalo na pag pinag-uusapan yun. Sa kultura po natin, di ba? Hindi naman natin madalas na napag-uusapan. Iniiwasan nga natin yun eh. Hindi natin madalas na pag-uusapan. At kung pag-uusapan, iniiwasan natin. Marami tayong ginagamit na mga salita. Kadalasan, ang tingin po natin dyan ay parang katapusan ng laban. Pagsuko. Kapag may namamatay, ano po yung sinasabi natin? Sige, pahinga ka na. Pagod ka na eh. Diba? Tama? Diba? Ganun ang mga script natin. Tapos, kapag nawala na, sinasabi naman natin, this time naman, may panghihinayang. Meron pa akong nakikita mga nagpo-post. Gone too soon. Diba? Parang sinasabi nila na hindi mo pa oras, pero nawala ka na eh. Nanghihinayang. As a result, kinatatakutan natin ngayon ang kamatayan kasi hindi natin maintindihan. Ganyan sa mundo. Kinatatakutan ng kamatayan. Hindi naiintindihan. But to Christ followers, ano ngayon ang connection ng kamatayan sa atin at sa pagsunod kay Kristo? To us, Christ followers, death is not a failure of mission. Uulitin ko, death is not a failure of mission. Ang pagtitiis at kamatayan para sa tagasunod ni Kristo ay hindi kahinaan, hindi rin ito kabiguan. Hindi ito ang katapusan. Katulad ng sinasabi ng iba, gone too soon, yun na lang. Diba? Para sa atin, hindi yun. Hindi yun ang katapusan. Hindi hanggang doon na lang. Just as the cross and glory are linked in Jesus' life, so the cross and glory are linked to our lives as well. Hindi ko po sinasabi na hamunin po natin ang tadhana. Tapos, magpakamatay tayo. Katulad ng ginagawa ng ibang kulto noong 1980s na uminom ng lason dahil gusto daw inaabangan daw nilang pagbaba ni Jesucristo, at kapag uminom daw sila nung ano pa yung ininom nila ngayon, nagkanda matay sila, kailangan daw nilang mamatay para makita yung pagbaba ni Jesucristo. Kulto po yun. Mali. Hindi po natin sinasabi na hamunin po natin ang tadhana at magpakamatay dahil lang tingin natin mas mabuti na mawala tayo sa katawang lupa. Ang tawag po doon sa ginagawa nilang yun ay escapism. At false teaching yun ng Gnosticism. Pag-aaralan po natin yun next month. Ang nais ko pong makita natin ay ang plano ng Diyos para makasama tayo sa pakikibahagi sa kalwalhatian. Ang nangyari sa atin kay Jesucristo, historically, inilakip tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At kung paano siya namatay, ganun din ang ating magiging buhay. At dahil siya'y muling nabuhay, ganun din ang mangyayari sa atin. Asahan po natin na pahihirapan at kapupuotan tayo ng mundo tulad ng pagpapahirap at puot na pinakita sa kanya ng mundo nang siya'y nabubuhay.
Mararanasan nyo po ang takot. Mararanasan nyo ang lahat ng uri ng kalungkutan. Mararanasan po natin sa buhay Kristiyano ang pagkabalisa, ang pagpapahiya ng iba, at dadalhin ka sa bingit ng pasensya at kabaitan upang subukin kung mayroon ka nga bang pag-asa kay Kristo. Ganyan ang gagawin sa iyo ng mundo. Luluha ka hanggang sa maubos ang lahat ng luha sa iyong mga mata. Darating ka sa punto na ang pangalan mo ay hindi, at sasabihin mo ang magiging panalangin mo sa Diyos ay hindi ko na kaya. O kapatid kay Kristo, itong mga bagay na ito ay huwag mong kamumuhian. Ang pagiging tagasunod ni Kristo ay buong buhay na pagtanggi sa sarili at pagbibigay ng ating sarili sa iba. Tulad niya na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. Sa makatuwid, lahat ng pagpapahirap, lahat ng puot ng mundo ay pagpapala para sa atin. Mga pagpapala ito na binigay upang maunawaan natin na kailangan natin tumakbo patungo sa kanyang salita. Para matuto tayong makinig at sumunod. Mga pagpapala ito para palakasin at disiplinahin tayo. Mga pagpapala ito para makapagpatuloy ka sa tapat na pagsunod kay Kristo hanggang huli. Christ followers are not willing to suffer just for the sake of suffering. Hindi po tayo mga masokista na mahilig pahirapan ang mga sarili for the sake na dahil gusto natin yung feeling na pinapahirapan tayo at nasisiyahan tayo doon. Hindi yun ang goal. God has prepared for us to be with Him in the glory of the resurrection. Yun yung goal. Yun yung end state ng ating union with Christ. Kaya nga sa Romans 6 sinasabi na inilakip tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan at kung paano siya namatay ay gayon din tayo mabubuhay tulad niya. May end state po ang ating pagkakaisa at pagkakalakip kay Kristo. At pinahayag yun sa kanyang salita nang sa ganun may pag-asa po tayo. Being a disciple requires us to commit to suffering now. Ang totoong sumusunod kay Kristo, alam kung ano ang ibig sabihin ng sumunod kay Kristo. Alam niya ang pagpapahirap ng mundo. Ngayon yun. Ngayon. We are to commit to suffering now so that we may be with Him and share in His glory. Christ followers understand. We understand that the path to glory is through the cross. Hindi mo maaaring hangarin ang kalwalhatian kung hindi ka muna dadaan sa cross. The cross comes first before the coming in glory. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo